Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 anyos nga lalaki patay human maligsan og bus sa Malaybalay City, Bukidnon. Insidente sa pool sa CCTV. Pipila ka mga lugar sa Davao Region ug General Santos City gibaha sa kalit nga pagtaob sa tubig dagat nga epekto sa nasinating high tide. Duha ka mananagat samdan human giatake og buaya sa panglima sugalat Tawi-Tawi. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you. Vice President Sara Duterte nagpasalamat bisan sa kalisod sa ilang sitwasyon karon tungod mas napaduol sila sa matag usa. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, buot na daw makauli sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka lalaki nga nagdumili paghatag og kwarta sa matudpan ng delhensya nga usa ka hubog sa Claveria, Misamis Oriental ang gipusil patay. Sospek paspasab misibat. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa kapulisan sa Claveria Municipal Police Station kining usa ka Reynaldo Hisoler Campanya nga residente sa Barangay Apuscahoy, Claveria, Misamis Oriental niadtong adlawng Sabado. Sumala sa investigasyon sa PNP nga igo lang kuno nagdula og dama ang biktima sulod sa usa ka tindahan uban ang igala niini dihang kalit siyang gipusil. Ang reason is katong hubog nga suspect is nangayo sa iya og kwarta. And then wala niya tagai mauto nga niresulta sir nga napusilan siya. Nakuha sa crime scene ang 8 ka mga basiyo sa .22 kalibre nga pistola. Gidala pa sa Misamis Oriental Provincial Hospital sa Claveria ang biktima. Apan gideklara kining patay sa mga doktor tungod sa naangkon niini nga 8 kasamad pinusilan sa iyang lawas. Dali-dali sab kuno nga misibat ang suspect nga residente lang sab sa susamang barangay nga wala una panganli sa kapulisan. Gumikan sa ilang ginahimong hot pursuit operation. So identified man na itong suspect, so panawagan ako sa public kung kinsa man itong nakatuod sa kaniang location aning suspect karon nga unta itahon nila sa Claveria MPE sir para matabangan nato og hidali nga kaso sir. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Pipila ka mga lugar sa Davao Region ug General Santos City ang apektado sa nasinating high tide o pagtaob sa tubig sa dagat. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, lakip sa apektado sa high tide ang Davao City. Busa na pahimangno ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga nahimuyod sa coastal areas nga mag-igmat sa lakat sa panahon. First time gino ba? Wala ka tuig? 2001. Karoon pa rin natabotan? Oo, karoon may tabo. Nakurat ang mga mananagat sa General Santos City Fishport. Martes sa buntag, dihang kalit matud pa nga misaka ang level sa tubig dagat nga mitupong na sa concrete ground sa Fishport. Hinoon, mihubas rasab ang level sa tubig paglabay sa pipila ka oras. Sa Barangay Aplaya sa Hagonoy, Davao del Sur. Lunop na, lunop. Misaka sab ang level sa tubig dagat. Midagayday ang tubig padulong sa kabalayan nga nakatukod sa baybayon. Mihubas ra ang tubig human ang usa ka oras. Misaka sab ang level sa tubig dagat sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Miabot sa hapit tuhod ang level sa tubig sa lalom nga bahin. Lakip sa nasudlan og tubig ang Magsaysay Park. Sumala sa Coast Guard Davao Station, mas ipakusgan nila ang monitoring sa sitwasyon sa mga pantalan, labi na kung dunay high tide. Kami is nagmo-monitor, mas pinainting lang namin yung mga security namin dito sa mga pantalan. Yun ang ginawa namin, dinagdagan namin ng mga tao and yung mga security. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ana sa 6.2 feet ang level sa high tide. Nagpagula og pahimangno ang ahensya nga mag-igmat labi na kadtong namuyo sa coastal areas sa pagtaas sa level sa tubig dagat.
Gilayong mubakwit o galing hilabihan ang pagsakan ini. Ang BDRMO sa Barangay Sentro Agdao, andam o galing dunay mga maapektuhan sa pagsaka sa lebel o kusog nga balod sa dagat. Hinoon, kampante na sila sanglit na abot na sa ilang area ang konstruksyon sa coastal road nga mao'y mubabag sa tubig una makaabot sa baybayon. We have the feeling of security karon nga and we are in a highest safest situation din sa among barangay Santo San Juan nga natauran or naagian mi ana nga to ang usa sa mga nindot ug maayong proyekto sa ato ang panggumahanan nga naana na ng coastal road karon dinhi sa akong barangay. Sara, base sa tide forecast, unyang 8:21 sa gabi, makasinati ang sabog high tide. Sa karon nakasinati ang coastline sa Davao City ug slight seas. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Samdan ang duha ka mananagat, human giatake og buwaya sa managlahing higayon sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gidala sa ospital sa Bungaw, Tawi-Tawi aron mapatambalan kining 60 anyos nga mananagat human makaangkon og dakong samad sa bukton. Diyang kalit matud pa kining giatake og buwaya. Samtang gisubay niini ang mga gipangtanom nga seaweeds sa baybayon sa Barangay Buwan, Panglima Sugala, Tawi-Tawi pasado alas 6 sa buntag adlawng Miyerkules. Swerteng nakaluwas ang maong biktima, human nabunalan matud pa niini og dalang kahoy sa bangka ang ulo sa maong buwaya nga kalitrasab mihawa. Apan una niini dunasay usa ka 53 anyos nga lalaki nga giatake sab og buwaya samtang namana og isda sa maong lugar pasado alas 12 sa hapon adlawng Martes. Hinuon gilapatan dayon og first aid sa MBLT-12 ang lalaki, una gidala sa ospital sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kini human nakaangkon og dagang samad sa likod, abaga og bukto ng maong biktima. Naluwas lang ang maong biktima sa diyang dunay laing mananagat ang nakakita og mitabang kaniya. Bigla po siya inatake ng buwaya. 3 beses po siya inatake. Hindi niya po nakita. Human sa hitabo, kalit kunong misibat ang nakapaak nga buwaya. Gilayon kining gipangita sa mga residente. Apan, wala kini nakit-an niadtong tungura. Apan, pagka alas 3 sa hapon sa maong adlaw, subli matud pa kining nasiplatan sa maong baybayon. Apan gipasagda na lang sa mga residente. Matud sa MDRRMO Panglima Sugala, crocodile infested ang Barangay Buwan. Lakip na ang laing 5 ka mga barangay sa maong lungsod nga mao ang Barangay Karaha, Balingbing, Dungon, Kulape ug Malaka. Muabot na sab sa upat ang natalang non-fatal incidents of crocodile attack sa maong lungsod gikan January 1 hangtod April 2 karon tuiga. Busa, usa ka crocodile catching training ang nakatagdang ipahigayon sa maong lungsod. Nag-coordinate na rin po kami ng MENRE and unfortunately darating yung grupo ng trainers from Philippine Biodiversity. Magkakandak po ng training doon sa Barangay Buwan po or mismo sa mga crocodile infested barangay po. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Sa 11 higayon, dungan nga nakabisita ang magsuong sila Vice President Sara ug Veronica Kitty Duterte ug ang common law wife nga si Honilet Avancenia kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa ICC detention facility sa The Hague sa the Netherlands. Sumala sa bise, buot na gayud nga makauli ni FPRRD. Ani ang report ni Argil Relator. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Gipahayag kana ni Vice President Sara Duterte human ang iyang pagbisita sa iyang amahan nga si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility sa The Hague sa the Netherlands. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you. Sa 11 higayon, dungan silang mibisita, kauban ang igsuon nga si Veronica ug ang common law wife ni FPRRD nga si Honilet Avancenia.
I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. Na yun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Dugang ni VP Sara, buot gayod ni FPRRD nga makauli na sa Pilipinas. Apan sumala sa ICC kung buot sa na-detain nga temporaryong makagawas paingon sa usa ka nasod, kinahanglang andam ang maong nasod nga sundon ang mga kondisyon sa ICC. Sama sa walay risgo sa flight, risk of interference sa mga saksi sa ebidensya, o ikatulo, risk of continuing crimes. Wala naman po kami hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Naglaom sab si Vice President Duterte nga mabuo na ang defense team sa kanhi Pangulo. Doon na lang matud pa sila ginahulat nga dokumento. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Aminado ang PIDEA Region 11 nga mas hugot ang kampanya batok sa iligal nga droga sa miaging administrasyon. Apan mas gitutukan sa kasamtangang administrasyon ang rehabilitasyon ug pagpugong sa pagkuyanap sa iligal nga droga. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, mauna ang tubag sa Regional Director sa PIDEA 11 dihang ato ang gipangutana kung unsa ba ang kalahian sa approach o pamaagi sa anti-illegal drugs campaign sa nakalabang administrasyon ug sa kasamtangang administrasyon. Samtang karon, usa sa ilang mga ginatutukan ng mga posibleng narco-politicians sa Davao Region. Sumala ni PIDEA 11 Regional Director Edgar Hubay. Posible nga ang mga politiko nga malambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga labi na karon nga panahon sa eleksyon. Maumatod pa kini ang usa sa ilahang ginatutukan apan inggi klaro nga wala pa sila na monitor sa Davao Region nga anaa sa maong daotang binuhatan. Isa sa tinitingnan natin is yung political arena. So we suspect na baka merong ibang mga politician na nai-involve sa illegal drugs. Hinuon aminado si Hubay nga mas hugot ang kampanya batok illegal nga droga sa Duterte administration itandi sa kasamtangang administrasyon. Frankly speaking, mas paigpit nun kaysa ngayon. Yung first year pa lang na pag-upo ng previous administration, may dating kagad may takot kagad dun sa mga drug personalities Although iba naman kasi ngayon medyo soft siya, pero collaborative kasi kahit yung ibang mga government agencies is nire-require na mag-participate sa more of a preventive and rehabilitation aspect naman yung focus ngayon. Are you saying it's better last or the previous? Yes. Mas maganda yung nakaraan. Aminado ang PIDEA 11 nga mas may daghan ang dadakpan nga drug personalities ug nasakmit nga mga illegal nga droga karon. Sa first quarter ning tuiga, ana-ana sa sobra 900 drug personalities ang nadakpan samtang anaa sa kapin 85 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nakumpiska. Hinuon tungod sa matud pa kini sa mas gipakusgang operasyon. Samtang usa ka police patrolman ang nagpositibo sa illegal nga droga kinsa na-assign sa Drug Enforcement Unit sa New Bataan, Davao de Oro atol sa gipahigayong random drug test. Ana-ana kini sa restrictive custody samtang ginaproseso ang kasong administratibo batok sa mga pulis. So far sa mga positive na listis gina sila.
Wala pa yung nag-positive sa illegal drug test na wala na dismiss. Parayon matud pa ang paglimpyo sa hanay sa PRO 11 sa mga sakop aron masigurong walay masagol nga nalambigit sa iligal. Sara, dugang sa PDEA 11 nga nagkaubos ang presyo sa illegal drugs dinhi sa Davao Region. But pasabot ni taas matud pa ang demand ug posible matud pa nga tungod sa kompetisyon. Hinuon sagad sa mga nasakmit nga mga illegal nga droga gikan sa Region 9. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Lauman ang paggamit og robot nga maoy mo assist sa mga surgeon sa ipahigayong mga operasyon sa Southern Philippines Medical Center sa higayong matapos na ang training sa mga doktor. Gisiguro sa mga ospital nga maatiman ang mga indigent nga pasyenteng nanginahanglan og atensyong medikal gamit ang pinakabagong medical equipment ug technologies. Ani ang report ni Argil Relator. Sa monitor, makita kung paunsa ang pagpalihok sa medical instruments ato sa pagpahigayon og operasyon. Kini karon ang parayong ginatun-an ubos sa simulation training sa mga surgeon sa Southern Philippines Medical Center. Ang pag-perform og robotic assisted surgery sa pasyente. Mulingkod ang surgeon sa console nga maoy magsilbing control sa instruments samtang makita ang anatomy sa pasyente nga naka 3D high definition. Pinaagi niini ma-translate ang hand movement sa surgeon in real time, pagbend o pagpatuyok sa instruments samtang ginapahigayon ang procedure. Sa patient card, nakakabit ang camera o instruments nga maoy ginakontrol sa surgeon gamit ang console. Kini ang latest robotic surgical system nga nagkantidad og 333 million pesos. Anaa sulod sa usa sa mga operating rooms sa Southern Philippines Medical Center, Kidney and Transplant Institute. Kini usa lamang sa mga kalampusan sa SPMC nga gipahayag ato sa State of the Hospital Address ni SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan. SPMC is the first DOH hospital to acquire robotic surgical system in the Philippines with dual console. Other government and private hospital has this but only single console. Pipila na sab ka mga pasilidad ang natapos sama sa Subnational Reference Laboratory Region 11, 5-story pahulayan building with roof deck, 7-story Eye Institute, Dermatology Institute, IT, Research and Medical Arts Building, ug uban pa. Lauman ang mas daghan pang medical facilities, sanglit ubay-ubay pa ang ongoing infrastructure projects. Highlight sab ang pagtutok sa welfare sa healthcare workers, pinaagi sa promotions, mga benepisyo o pagpataas og sweldo. Dakong bahin sa pondo sa SPMC nagamit ngadto sa mga tambal og medical supplies. Gisiguro sab ang access sa pagpatambal sa mga indigent nga pasyente. My marching order is really kahit na maubos ang funds natin, we have to cater the indigents and our strategy is to intensify lobbying to our legislators and the DOH Central Office. Sa nagataas nga ihap sa mga pasyente sa SPMC, nagtinguha sila nga maaprubahan na ang bill nga musaka ngadto sa 2,000 ang bed capacity sa SPMC. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Pasintabi mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 29 anyos nga lalaking pedestrian ang patay human maligsan og bus sa Malaybalay City. Apan sa nakuhang CCTV footage sa otoridad, nakita ang biktima nga daw gituyo ang paghigda tunga sa dalan. Aniya ang akong report. Sa unang lantaw, daw normal lamang nga adlaw sa Sayri Highway, Zone 4, Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon, ang kuha ni ining CCTV. Di madugay, kita ang usa ka lalaki nga mitabok sa dalan. Nagmalampuson man hinuon kini nga nakatabok. Apan taod-taod, kalit kining mibalik sa tunga sa dalan ug mihigda ra og kalit. Diyang ana-ana sa duol ang usa ka bus. Misuway pa og likay ang bus, apan naabtan gyapon niini ang biktima. Sigon sa PNP, dead on the spot ang biktima.
Giila kini nga usa ka 29 anyos nga lalaking residente ra duol sa lugar sa nahitabuan. Gidala pa kini sa ospital apan patay na. Nagtalon siya sa bus. Eventually sir, kahit anong kabig sa driver kay para di lang sa masagasaan, na kuan talaga ang ulo niya sa kuan sir, sa gulong. Nagulungan talaga tong ulo niya sir. Migawasab nga posibleng adunay depresyon ang biktima sumala sa kabanay niini. According sa father niya, may kuan ang bata siya, may problema siya, may depression siya. Kay nag-start to siya tong paghiwalay daw ng girlfriend niya o live-in partner niya. Human ang hitabo, temporaryong gikustudiya sa PNP ang 51 anyos nga driver sa mong bus. Hinoon karong adlaw gibuhian na kini human aduna nay kasabutan sa duha ka partido. Panawagan karon sa PNP ngadto sa publiko nga ugaling adunay banay nga nagpakita na og simptomas sa depresyon, gilayong magpakonsulta sa mga eksperto. Cyril Chavez, One Mindanao. Patay ang duha ka babaeng senior citizen human matud pa gipusil sa wala pa mailing sospek sa lungsod sa Kapalawan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA sa BARM. Nagbuyod na og wala nay kinabuhi dihang napalgan kining duha ka mga babae sa kadalanan sa Barangay Kibayaw sa Kapalawan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA sa BARM nga nahitabo mag alas 11:30 Lunes sa buntag. Ang mga biktima nagedad og 60 ug 62 anyos, 15 pulos mag-uuma og residente sa Barangay Kibenes sa Carmen, Cotabato. Sumala sa Police Regional Office Bar, gituhang nagsakay og tricycle ang duha ka mga biktima padulong sa maong lugar apan gisundan kini sa riding in tandem suspects ug gipamusil sa makadaghang higayon gamit ang 9mm pistol dayon misibak. Na-recover sa crime scene ang 7 ka mga basiyo sa bala. Matud sa PNP, wala na ang tricycle driver, lakip ang tricycle unit nga gisakyan sa mga biktima sa crime scene atol sa ilang pagresponde. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Nagpadayon sab ang investigasyon sa PNP labi na sa pagsuta sa motibo sa krimen. Upat sa persons of interest ang ginaimbestigahan sa kapulisan sa pag-ambush patay sa election officer ug bana niini sa dato din sa Suat, Maguindanao del Norte sa miaging semana. Ana sa upat ka persons of interest ang natumbok sa Special Investigation Task Group sa pagpang-ambush patay sa election officer sa dato din sa Suat, Maguindanao del Norte ug bana niini. Mao kinang gibutyag ni PRO Bar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Kanumduman nga napatay sa ambush sila Election Officer Attorney Maceda Lidasan Abo ug banan ini nga si Jojo Abo samtang padulong sa trabaho ni adtong Miyerkules Marso 26. Sumala kang Macapaz, adunay kalambigitan sa iyang trabaho ang pinakaduol nga motibo sa ambush. Parain ang pagukod sa kapulisan sa ilang mga persons of interest. Samtang nag-deploy karon og dugang 180 ka mga pulis gikan sa PRO Bar agig dugang seguridad sa dato ding Sinsuat. Sa karon ginahulat na lamang ang opisyal nga desisyon sa Commission on Elections aron ipailawom sa COMELEC control ang dato din sinsuwat karong eleksyon. Mga dagko ug bugat nga truck ug sakyanan gidiliuna paagiun sa Steel Bridge sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City human makitaan og mga liki ang tulay. Adlawng Sabado gilang gisuta sa mga personal sa City Engineer's Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department ug barangay officials ang Steel Bridge sa Barangay Ipunan human makitaan og mga liki. Sumala sa otoridad, nagpadayon ang ilang damage assessment sa maong tulay ug nakigkoordinar na sa DPWH-10. Sa kasamtangan, one-lane traffic scheme ang gipatuman sa maong tulay aron malikayan nga mosamot kini pagkaguba. Hinuon nakaplastar na ang mga personay sa Roads and Traffic Administration, CDRRMD, CEO ug barangay alang sa seguridad sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Pipila ka mga batan-on nga nag-inom kilid sa dalan ug suba sa Cagayan de Oro City ang naatlan sa kapulisan ug Regulatory Compliance Board. Samtang pipila sab ka mga patigayon nga nag-operate bisan wala pay business permits ang nasakpan sa LGU. Aniya ang akong report. Atol sa gihimong operasyon sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU ug kapulisan, naatlan kining pipila ka mga batan-on nga anaa kilid sa dalan. Naaktuhan kining nag-inom kilid sa dalan. Gani ang uban kanila naghukas pa. Giliyong nag-issue og ordinance violation receipt ang PNP ug RCB tungod sa paglapas sa mga individual sa City Ordinance 5133 nga gabawal sa pag-inom ug ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar. Para mapasita, madakpan o mabatlong yun ana kay ang drinking in public places daghan kayo dili maayo nga consequence. Pagkahubog na basig manglabay og botelya sa dalan na daghan mga tunok or mga unsa bang ligid sa sakyanan katunok ang uagi. Samtang gilibot sab sa RCB ang mga patigayon sa downtown area sa syudad ug usa-usa nga gisuta ang mga nag-operate nga patigayon. Nasuta sa buhatan ang pipila ka mga sari-sari store, kan-anan, ingon man imnanan nga nag-operate bisan walay business permits. Busa, gilayong nag-issue og OVR ang buhatan kung asa mukabat ngadto sa 500 pesos ang silot alang sa first offense. Dayon warningan nga kung dili pagit sila maglukat og business permit, among i-recommendar for issuance of an executive order para masira. Kung dili nila areglahon ang OVR in 3 days, kung man na mo lapse na lugar na yun, mahimo na nang i-file ang kaso against sa operator nga walay business permit. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka video kihan sa Barangay Bunbon sa Cagayan de Oro City ang giaksyonan sa mga personay sa Regulatory Compliance Board kun RCB human kini gireklamo sa mga residente sa lugar. Giling gibisita sa mga personahe sa RCB ug kapulisan kining video kihan sa Barangay Bunbon sa Cagayan de Oro City. Kini human makadawat ang RCB og reklamo gikan sa mga residente sa lugar sa kasaba sa maong bar bisan pa man og 10 oras na sa gabii. Human makapakita og business permit ang maong patigayon, wala na kini gi-isyuhan og ordinance violation receipt sa RCB. Gipay mangnuan na lamang nga menusan ang saba ilabi na kung tunga na sa gabii. Pasalig sa RCB nga magpadayon ang ilang mga monitoring nga ginahimo sa mga patigayon aron masubay ang mga malapason sa mga pulisiya sa syudad. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita batag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.